Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2216, mga bawal na alamat. Muling umikot ang Destiny Wheel. Naunawaan ni Linfang kung bakit sila inatake ngayon ng mga shrine. Sa kontinente ng Siyam na Ulap, mayroong isang ekspresyon upang ilarawan ang mga taong nagpapaikot ng Destiny Wheel. Forbidden Destiny, o Forbidden Person. Hindi mabubuhay ang mga ganyan, lahat ng shrine ay gustong patayin sila. Sabi ng manghuhula. Nanigas ang mukha ni Linfang. Nanginginig siya. Gayunpaman, sa kontinente ng Siyam na Ulap, iniisip ng mga tao ang gayong mga cultivator na napakalakas, at tinatawag pa nilang mga kampiyon ng dambana. Iniisip ng karamihan na hindi sila dapat tawaging Forbidden People o Forbidden Destinies. Noong unang panahon, kakaunti lang ang mga taong ganyan. Pagkatapos ng dakilang digmaan, walang ibang Forbidden Person ang lumitaw. Dahil siguro sa kakapusan ng Chio, baka nanghina na ang mga cultivator. Ngunit ngayon ay may lumitaw na bago. Sabi ng manghuhula, na nakatitig kay Linfang. Naunawaan ni Linfang kung bakit siya tinititigan ngayon. Sabi ng manghuhula. Sa pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap, umikot ang Destiny Wheel. Sa makatuwid, ang isa sa mga finalist ay maaaring isang Forbidden Person. At ang taong iyon ay malamang na ikaw, Linfang. Phew. Huminga ng malalim si Linfang. May bawal ba siyang katawan? May mga alamat tungkol sa ipinagbabawal o bawal na katawan sa kontinente. Ngunit hindi alam ng mga tao kung ano ang ibig sabihin nito, at hindi alam na ang mga dambana ay nakipaglaban noong digmaan ng Dusk ng mga dambana dahil sa isang taong may ipinagbabawal na katawan. Baka may bawal na katawan si Linfang, baka Forbidden Person siya. Gayunpaman, kinuha nila si Chu Chunkyu para itago ba ang totoo sa larangan ng pangitain ng iba. Kung hindi nagawa ng mga shrine ang gusto nila, at patayin ang nag-activate ng wheel, hindi sila titigil sa paghahanap sa kanya. Ayaw nilang makakita ng isang Forbidden Person na bumangon. Ikaw lang, ako, at 3 tao mula sa shrine ang nakakaalam nito. Hindi mo masasabi kahit kanino ang tungkol dito. Malamang na ipapadala ka namin sa iba't ibang lugar ng kontinente. Hindi ka namin mate atago sa Destiny Shrine, wala itong silbi para sa iyo. Gagawin ng Destiny Shrine ang kanilang makakaya upang mapatahimik ang sitwasyon, tulad ng 1,000 taon na ang nakakaraan. Sabi ng Diviner. Isang set ng mabituing damit ang lumitaw ng hindi malinaw. Sinabi niya kay Linfang. Ito ay isang ilusyong damit. Isuot mo ito at madali mong mababago ang iyong mga tampok sa mukha, chi, mga mata, lahat. Walang makakakilala sa iyo ng ganoong bagay. Nagulat si Linfang, ngunit kinuha ang mga damit. Kahit na maganda ang mga maskara ni Mr. Xiao, mayroon din silang mga limitasyon. Nakikilala pa rin siya ng mga napakalakas na cultivator kapag isinuot niya ang mga ito. Hindi niya maitago mula sa mga Saint Emperor. Ngunit ang damit na ito ay malamang na magpapahintulot sa kanya na gawin ito. Bukod dyan, deserve mo ang isang bagay para sa pagkakaroon ng unang ranggo. Anong gusto mo? Tanong ng manghuhula, na nakangiti kay Linfang. Nagulat si Linfang at sinabi. May kilala akong Saint Emperor, matagal na siyang nasaktan. Siya ay may isang thread ng kamalayan na natitira. May kilala din akong Celestial Emperor, naging daw na ang katawan niya. Mayroon akong isa pang kaibigan, isang babae, siya ay isang emperador na nasugatan ng isang mahusay na emperador, tinatakan ko siya, at mayroon na lamang siyang isang thread ng chi na natitira. Sana mapagaling mo sila. Para sa Saint Emperor alam mo, magulo, lalo na kung nawasak din ang kaluluwa niya. Ngunit sa kanyang antas ng paglilinang, maaari siyang mabuhay, ang dambana ng buhay ay mayroong ilang makajos na gamot ng mga immortal, makakatulong ito sa mga cultivator na mayroon na lamang isang hibla ng kamalayan na natitira na bumalik sa buhay. Pagkatapos, kailangang pag-aralan ng cultivator ang rebirth scriptures at ang kanilang kamalayan ay magsilang ng lakas ng kaluluwa. Ngunit ito ay magiging lubhang mahirap na ganap na mabawi. Sabi sa kanya ng manghuhula. Kung sa Celestial Emperor na namatay na naging daw at ang babaeng tinatakan mo, sapat na ang isang patak ng Godly Medicine of the Immortals. Maganda ang relasyon natin sa Life Shrine, kaya kitang bigyan ng 3 patak bilang reward sa unang posisyon mo. Maraming salamat. Masayang nagpasalamat si Linfang sa kanya. Ang makajos na gamot ng mga immortal ay hindi ka panipaniwala. Kahit na binanggit ng manghuhula ang lunas na iyon sa isang nakaka-relax na paraan, alam ni Linfang kung gaano ito kahalaga. Hanggat ang isang Saint Emperor ay may natitira pang kamalayan, maaari silang mabuhay muli salamat sa makajos na gamot ng mga immortal. Kahit sa Life Shrine, ang makajos na gamot ng mga immortal ay hindi mabibili. Gayunpaman, ang manghuhula ay sumang-ayon na bigyan siya ng 3 patak, ito ay hindi ka panipaniwalang mapagbigay. Kung alam ito ni Saint Tianhan, gagawin niya ang lahat para patayin si Linfang. Dumating siya sa pulong ng kontinente ng Siyam na Ulap, ang gamot na iyon ang kanyang pinakamalaking pag-asa. Inaasahan niyang makakakuha siya ng Godly Medicine of the Immortals. Ang katawan na nakuha niya ay hindi maganda, ang Godly Medicine of the Immortals ay maaaring makatulong sa isang tulad niya na maging kasing lakas noong siya ay nasa kanyang katandaan. Ngunit kahit na may ganitong gamot, kailangan ng mga Holy Emperor na pag-aralan ang rebirth scriptures upang mabuhay muli. Muntik nang mamatay si Saint Qinshan. Ang kanyang mga sugat ay hindi kapanipaniwalang malubha.
Si Ministro Aptala, gayon din si Ching Ching, ay mahina kung ihahambing sa kapangyarihan ng makajos na gamot ng mga immortal. Kahit na mayroon lamang silang isang thread ng chi na natitira, maaari silang ganap na gumaling gamit ang makajos na gamot ng mga immortal. Kahit na naging daw si Minstro Aptala, taglay pa rin ng daw ang kanyang kaluluwa. Halika, dadalhin kita sa isang lugar. Sabi ng manghuhula. Sinundan siya ni Linfang nang umalis sila. Naglalakad sila sa matangkad na kalangitan. Pagkaraan ng napakahabang panahon, hindi alam ni Linfang kung nasaan siya, ngunit nasa mabituing mundo sila nang sa wakas ay tumigil ang manghuhula. Sa sandaling iyon, napapaligiran sila ng mga bituin. Kontinente ng siyam na ulap. Namangha si Linfang nang tumingin siya sa mabituing kalangitan. Godly clouds, purple clouds, the dark night region. Lahat ng rehiyon ng continent of the nine clouds ay nasa kalangitan. Bukod sa kontinente ng siyam na ulap, mayroong impyerno at kahit ilang hindi natapos na mundo. Ano yan? Tanong ni Linfang sa manghuhula. Na-curious siya. Ang kontinente ng siyam na ulap, impyerno at ilang maliliit na pasukan ng mundo. Sabi ng manghuhula kay Linfang. Si Linfang ay namangha. Maaari kang pumunta sa kontinente ng siyam na ulap o impyerno mula rito. Talaga. Ang kontinente ng siyam na ulap ay nilikha ng isang supreme cultivator noong mga araw. Maliit din itong mundo. Ang Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds ay ang totoong mundo. Mayroong mga daanan sa maraming maliliit na mundo dito. Isa na rito ang Supreme Animal World. Siyempre, maraming maliliit mundo. Walang sino man ang maaaring sumalakay sa Imperial Court ng kontinente ng siyam na ulap dahil narito ang mga dambana. Paliwanag ng manghuhula kay Linfang. Linfang, magtatagal ka ng ilang araw dito, bibigyan kita ng ilang mga kasanayan at diskarte. Sasabihin mo sa akin kung gusto mo pa. Siyempre, forbidden person ka, kaya hindi talaga sila kapakipakinabang para sa iyo. Ang iyong kinabukasan ay hindi rin matukoy ng tadhana. Kailangan mong lumikha ng iyong sariling lakas. Sa loob ng ilang araw, aalis ka sa Fortune City at magsasanay kung saan-saan. Maaari kang pumunta kahit saan. Ang kontinente ng siyam na ulap, ang Imperial Court ng kontinente ng siyam na ulap, o iba pang mga mundo. Sige, magsasanay ako sa ibang lugar at kapag naging Great Emperor na ako, babalik ako. Sumang-ayon si Linfang. Hindi niya nakalimutan ang tungkol sa kasunduan sa Snow Clan. 20 taon. Kailangan niyang iligtas si Meng Qing at ang kanyang anak. Master, ang Snow Clan ay nasa Imperial Court ng Continent of the Nine Clouds, di ba? Gaano sila kalakas? Tanong ni Linfang. Oo, napakatanda na nilang clan. Sila ay umiral mula noong sinaunang panahon. Ngunit sa panahon ng dakilang digmaan, marami silang nawalan at naging mahina. Ngunit 2 bagong monarch ang lumitaw sa Snow Clan ngayon, kaya talagang masaya sila. 2 monarka. Zuao at kasama si Meng Qing, dapat mayroong 3. Naisip ni Linfang. Bakit mo ako tinatanong tungkol sa Snow Clan? Sabi ng manghuhula. Nagkaaway tayo. Ang mga mata ni Linfang ay kumikinang. Oo, kahit na matutulungan ka ng Fortune Shrine, sa ngayon, dapat kang manatiling maingat, at hindi lang ikaw, kundi ang lahat ng iba pa sa nangungunang 10 ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Kailangan mong maglakbay at maging mas malakas. Kapag huminahon na ang sitwasyon, kung kailangan mo ng Fortune Shrine para tulungan ka, sabihin mo sa akin. Pagkatapos, maaari kang magtungo sa iba pang mga dambana at ipakita sa kanila na hindi katulad ng dati mong mahina. Balang araw, wala na silang magagawa sa'yo. Siguradong. Pangako ni Linfang. Huminga siya ng malalim. Hinamak siya ng mga Holy Emperor ng Snow Clan. Siya ay walang tao sa kanila. Si Zuao ay agresibo at napakalakas. Kailangan niyang maging mas malakas. Noon, kung hindi pa dinala ni Qingfeng si Shi Julao Xian, napatay na sana siya ng Snow Clan. Kung siya ay namatay, si Meng Qing ay nagpakamatay. Hindi naglakas loob si Linfang na isipin ang mga ganoong bagay. Siguradong maghihiganti si Linfang sa lahat ng ginawa nila sa kanya, kay Meng Qing, at sa kanilang anak. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at tumingin sa mga bituin. Nauna siya sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Sa wakas, siya ay naging isang talagang malakas na cultivator. Ano man ang mangyari, kailangan niyang sumulong ng may matibay na kalooban. Ngayon, isa na siyang forbidden person, gusto siyang patayin ng mga shrine. Kinailangan niyang maging lubhang malakas. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2217, Impluwensya. Ang pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap ay hindi naiimpluwensyahan ng 10 shrine. Ang ibang mga dambana ay hindi nang ahas na gumawa ng anuman sa Fortune Shrine. 1,000 taon na ang nakalilipas, may katulad na nangyari, at ang Fortune Shrine ay nagawang pakalmeyan ang sitwasyon. Siyempre, bukod sa mga tao mula sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds, walang ibang nakakaalam tungkol dito sa labas ng mundo. Ang Great Emperor's Meeting ay nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang epekto. Gayunpaman, ang Emperor's Meeting ay namangha rin sa maraming tao, dahil ang hitsura ng mga shrine ay namangha sa lahat. Maraming chismis sa Godly Cloud City ngayon. Ang ilang mga tao ay nagsabi na si Chu Chun-kyu ay maaaring isang ipinagbabawal na tao, at ang mga dambana ay maaaring natatakot sa kanya. May mga nagsabi pa niyan sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds.
Ang mga taong kakapasok lang sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds ay naglakad-lakad at nagmamasid. Maraming makapangyarihang cultivator doon. Maraming tao ang gustong maging mas malakas doon. Ang pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap ay tapos na, at karamihan sa mga taong para-rating lang ay mga cultivator ng pinakatuktok ng Huangqi layer. Gusto nilang makapasok sa Diqi layer. Si Qingfang ay nasa Imperial Court ng Continent of the Nine Clouds din. Kasama niya si Jing. Si Jing ay talagang mula sa isang clan ng Imperial Court ng Continent of the Nine Clouds. Si Qingfang ay ganoon din, ngunit ayaw niyang bumalik. Gusto niyang pumunta sa Fortune City, ngunit bukod sa mga disipulo ng Fortune Shrine, hindi talaga makakapunta ang ibang tao doon. Siyempre, ang pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap ay nagkaroon din ng mga epekto sa Imperial Court ng kontinente ng Siyam na Ulap. Ang ilang mga taong nakilahok ay nagsimula ring maglakbay sa kontinente ng Siyam na Ulap. Sa Holy Spirit Dynasty ng Dark Knight Region. Isang seremonya ang ginanap para sa mga ninuno. Sa altar ay maraming jade anteng-anteng. Ang mga pangalan ng mga pangunahing disipulo ay nakasulat sa mga jade talisman na iyon. Ang pangalan ni Linfang ay nakasulat sa isang partikular na pangalan. Iba ang pagkakasulat ng kanyang pangalan kaysa sa mga pangalan ng ibang tao, ngunit walang sumang-ayon. Qiyongsheng, iyon ang pangalan ng Holy Dynasty Prince, ang iyong ama. Sa hinaharap, magiging katulad ka ng iyong ama. Mataimtim na sabi ng Holy Emperor kay Lin Qiyongsheng. Si Lin Qiyongsheng ay 1.50 metro na ang taas. Kahit mukha siyang bata, hindi naman siya mahina. Tumingin si Lin Qiyongsheng sa anteng-anteng, nakaramdam siya ng pagmamalaki. Ang kanyang ama, isang taong hindi mula sa Holy Spirit Dynasty, ay may pinakamahalagang posisyon sa Holy Spirit Dynasty. Holy Dynasty Prince. Napakaluwalhati. Qiyongsheng, ang iyong ama ang pinakamalakas na emperador ng kontinente ng Siyam na Ulap. Kailangan mong ipagpatuloy ang pagsisikap. Masayang sabi ng Holy Emperor. Pinili niya si Linfang noon, at iyon ang tamang desisyon. Ngayon, si Linfang ang pinakamalakas na emperador ng Continent of the Nine Clouds at naging isa siya sa mga pangunahing disipulo ng Fortune Shrine. Si Linfang ay magiging maningning at maluwalhati sa hinaharap. Gayunpaman, bukod sa Holy Spirit Dynasty, ang ibang mga dynasty sa Qitian Holy Town ay hindi man lang masaya. Nang kumalat ang balita, mukhang nag-aalala ang maraming tao. Noon, magkapit kamay sila para salakayin si Linfang, ngayon na siya ang naging pinakamalakas na emperador ng kontinente at miyembro ng isang dambana. Kung babalik si Linfang sa Holy Country ng Qitian makalipas ang ilang taon, pupunta ba siya sa makaganti siya? Siyempre, ang pinakamalaking lungsod sa Dark Knight Region ay hindi Qitian Holy Town, ito ay ang Holy City. Ang Ji Clan, ang Pei Clan, at iba pa ay takot na takot. Naunang natapos si Linfang sa pulong ng kontinente ng Siyam na Ulap, gaano kaya siya kalakas sa hinaharap? Noon, kinasusuklaman nila si Linfang higit sa lahat. Ilang beses na nilang sinubukang patayin siya, lalo na ang Ji Clan. Pinangarap nilang patayin si Linfang bago pa siya maging malakas. Nayanig ang buong rehiyon ng madilim na gabi dahil dalawa sa kanilang mga tao ang nagtapos sa nangungunang tatlo sa pulong ng kontinente ng Siyam na Ulap. Naunang natapos si Linfang. Si Chu Chunqiu ay nagtapos sa pangatlo. Masaya at ipinagmamalaki ang Celestial Godly University para kay Chu Chunqiu. Ipinagmamalaki at masaya ang Champion University para kay Linfang. Sa Champion Palace ng Champion University, nawala na ang pangalan ni Linfang sa listahan ng rangkang. Hindi niya kailangan ang pangalan niya doon, at hindi rin niya kailangang ituring na champion. Hindi niya kailangang maging katulad ni Ji Chang noong mga araw. Si Linfang ang pinakamalakas na emperador ng kontinente ng Siyam na Ulap. Siya ay isang tunay na champion. Ang pangalan ni Linfang ay nakaukit sa mga dingding, mayroong isang commemorative na lugar sa kanyang karangalan. Sa plato na iyon ay nakasulat. Tagpuan ng kontinente ng Siyam na Ulap, unang lugar ang simpleng pangungusap na iyon ang nagsabi ng lahat. Kasabay nito, sa paanan ng kuweba na may talon sa bibig, mayroong isang napakalaking estatwa ni Linfang. 10 zang ang taas nito, at parang buhay na buhay. Ang rebulto ay naglalarawan sa kanya bilang isang demon cultivator. May umakyat sa rebulto at nanatili sa harapan nito ng matagal bago tumalikod at umalis. Ngayon, bukod kay Linfang, ang pangalawang pinakamalakas na cultivator ng Champion University ay pumupunta dito araw-araw at tumitingin sa estatwa ni Linfang. Si Linfang ay naging layunin para sa kanya. Bulong ng maraming tao. Ang taong iyon ay hindi lamang ang isa. Maraming tao, kabilang ang maraming magagandang babae, ang madalas na tumingin sa rebulto ni Linfang. Iyon ang kapwa ko disipulo, guwapo, talentado, at sobrang lakas. Hinding-hindi ko na siya maaabutan. Oo, si Brother Linfang ay nakamit ang maraming bagay sa kanyang buhay. Noong mga araw, si Ji Chang at ang kanyang Ji Chang's Club ay kumilos ng mayabang at humahamak sa iba. Itinuring ni Ji Chang ang kanyang sarili na walang kalamangan sa mundo. Si Linfang lang ang nang-ahas na lumikha ng tiantay at hamanin siya. Noon, sa champion ceremony ni Ji Chang, pinukaw pa siya ni Linfang. Pagkatapos ay tinalo niya si Ji Chang sa Pathfinder Day ng Imperial Ranking List. Gaano kalakas? Mabilis din siyang umunlad. Walang makakahabol sa kanya. Kung ako ay magiging asawa ni Linfang, napakasaya ko.
Mananatili akong kasama niya sa lahat ng oras. Sabi ng isang magandang babae. Mangarap pa, ang asawa ni Lin Feng ay si Meng Jing. Isa siyang celestial being. Siya ay higit sa makamundong material na mga atraksyon at hindi interesado sa mga makamundong gawain. She's also extremely strong and talented. Pabirong sabi ng ilang dalaga. Sa pagkakataong iyon, napatigil sila sa pagtawa, nang may babaeng papalapit sa kanila. Mukha rin siyang celestial na nilalang, malayo sa makamundong alitan. Ang ganda naman. Naisip ng mga unang babae. Napakaganda ng babaeng iyon, ngunit hindi pa nila ito nakita. Para siyang celestial being. Sino siya? Maraming lalaki ang nakamasid sa kanya. Hindi niya pinansin ng mga ito, nakatingin lang sa estatwa ni Lin Feng. Ate Bagyo. Sabi ng isang binata sa celestial na babaeng iyon sa sandaling iyon, na nakangiti sa kanya. Tumingon si Zhu Bagyo at ngumiti sa binata. Pumunta ka rin para tingnan ang guro. Oo, miss ko na siya. Ang tagal ko na siyang hindi nakikita. Nakangiting sabi ni Xiao Chen. Ang kanyang mga kilay ay tila matalim na parang espada. Iyan ay si Ye Chen, ang disipulo ni Lin Feng. Isang miyembro ng Tiantai. Bulong ng ilang tao, na nakatingin kay Ye Chen ng may paghanga. Siya ay disipulo ni Lin Feng. Malamang na magiging napakalakas ni Ye Chen pagkatapos maabot ang tuktok ng layer ng Huangqi. Sa itaas ng mga ulap, dalawang matandang lalaki ang tumingin doon at ngumiti sa kanilang sarili. Old buddy, medyo maganda ang sense of judgment ko. Kung hindi ako nakapunta doon, hindi kami magsikat. Ngayon, maraming henyo ang gustong mag-aral dito sa Champion University. Nakangiting sabi ni Ancestor Shi Tian. Bullshit, nahanap ko si Lin Feng. Wala itong kinalaman sa iyo. Sabi ni Ancestor Zuan Tian. Ang dal-dal mo, nahanap ko na siya. Sabi ni Ancestor Shi Tian. Nagsimula na naman ang pagtatalo ng dalawang matanda. Nanginginig ang lupa at langit, maraming tao ang tumingin sa langit at nanginginig. Nagtatalo ang dalawang ninuno at pinapaikot-ikot ang mga ulap na parang alon. Marami rin ang pinagpawisan ng malamig nang marinig ang pagtatalo ng mga ninuno sa langit. Nakapagtataka, ang mga ninuno ay nagtatalo tungkol sa kung sino ang unang nakahanap kay Lin Feng. Sa napakalawak na Celestial Ancient City, sa labas ng Animal World. Isang matanda ang nakatingin sa malayo. Little boy, forbidden body, sa wakas, lumalaki ka na. Ang shrines ay maglalagay ng pressure sa iyo ngayon. Tutulungan ka ng Fortune Shrine, ngunit sa hinaharap, kailangan mong umasa sa iyong sarili. Pag-iisip ng matanda. Qingfang, malamang nabangga mo rin si Jing. Dapat pumunta ka rin minsan sa clan mo. Wala akong masyadong magawa para sa'yo. Kung si Lin Feng ay lumaki at magtagumpay, tutulungan kanyang magawa ang maraming bagay sa buhay, naisip ng matanda na nakangiti. Mukha siyang masaya. Maraming tao sa Dark Knight region ang nag-iisip tungkol sa meeting of the Continent of the Nine Clouds, at lalo na kay Lin Feng. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2218, presyon mula sa mga pinuno ng dambana. Ang sitwasyon ay hindi kasing simple ng sinabi ng manghuhula kay Lin Feng. Siguro ayaw niyang ma-pressure si Lin Feng. Muling umikot ang Destiny Wheel, ito ang pangalawang pagkakataon sa kamakailang kasaysayan. Ang ibang mga shrine ay labis na kinabahan. Kung naging malakas ang Forbidden People, hindi ba haantong ito sa isa na namang nakakatakot na digmaan, tulad noong mga araw. Kaya naman, ayaw ng mga pinuno ng shrine na maulit ang ganoong bagay. Ang iba pang mga pinuno ng dambana ay dumating sa Fortune Shrine at nakipag-chat sa pinuno ng Fortune Shrine. Ito ay isang hindi nakikita at hindi nasa salat na anyo ng presyon. Lahat sila ay napakalakas. Sino ang nakakaalam? Baka mababaliw sila. Kahit na nag-uusap sila tungkol sa lahat ng bagay tulad ng matalik na kaibigan, walang makakatiyak na hindi sila mababaliw at aatake. Napakaraming araw na ang lumipas at gusto mo pa ring makita ang mga tao mula sa meeting of the Continent of the Nine Clouds. Sabi ng pinuno ng Fortune Shrine. Nandoon muli ang lahat ng iba pang pinuno ng dambana. Siyempre, may kinuha ka. Kung hindi, hindi na kami nagstay dito. Sagot ng isa na mahinahong nakangiti. Sa totoo lang medyo maganda ang ganya. Sige, dahil gusto mo silang makita, walang problema. Pero may sasabihin ako. Sa pagkakataong ito, inorganisa natin ang pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap at ang mga natapos sa nangungunang 10 ng pulong ng kontinente ng Siyam na Ulap ay mga tunay na alagad ng Fortune Shrine. Kung papatayin mo ang mga cultivator ng top 10, we'll have to settle accounts. Mahinahong sabi ng matanda ng Fortune Shrine. Ang mukha ay mahalaga para sa mga taong ito. Naiintindihan mo naman ako diba? Sabi ng pinuno ng Fortune Shrine. Anong gusto mo? Tanong ng pinuno ng Demon Shrine. Para siyang walang kapantay na demonyo, na nakatingin sa pinuno ng Fortune Shrine. Napakasimple, lahat, tawagin ang iyong mga pangunahing disipulo, kung papatayin mo ang aming mga disipulo, papatayin namin ang iyong mga disipulo. Isang buhay para sa isang buhay. Sa ganoong paraan, hindi mawawalan ng mukha ang Fortune Shrine. Mahinahong sabi ng pinuno ng Fortune Shrine. Lahat ng mga pinuno ay mukhang nag-iisip. Kung talagang may forbidden person sa Fortune Shrine, kung gayon ang pagkawala ng 10 tao ay ayos lang, ngunit kung wala sa Fortune Shrine, kung gayon ang pagkawala ng mga pangunahing disipulo ay magiging isang trahedya.
Sige. Sabi ng pinuno ng Fire Shrine. Ang kanyang mga mata ay puno ng nakakapasong mainit na apoy, ngunit siya ay tunog ng yelo. Sumasang-ayon din ako. Sabi ng isa pang pinuno. Gusto niyang makita kung ang pinuno ng Fortune Shrine ay maglalakas loob na ibigay ang isang tao. Sige, sumama sa akin ang ilan. Mahinahong sabi ng pinuno ng Fortune Shrine. Kumislap ang mga silhouette nila at nawala sila doon. Sa matangkad na kalangitan, may nakaupo na naka-cross-leg, naliligo sa liwanag ng bituin. Sa pagkakataong iyon, dahan-daang bumungad sa kanyang harapan ang nakasuot ng puting damit. Binuksan niya ang kanyang mga mata at ngumiti. Guro. Lin Feng, maraming taon na ang nakalilipas, sinabi ko sa iyo na kung pupunta ka sa shrine, kukunin kitang alagad. Kahit na hindi mo naman ako alagad, maaari mo akong tawaging guro. Ang malumanay na sabi ng manghuhula. Tumiti si Lin Feng at tumango. Guro. Sige. Makangiting sabi ng manghuhula. Si Lin Feng, ang pinuno ng dambana ay nagsabi sa amin na ang ibang mga dambana ay hindi susuko. Gusto nilang makita ang nangungunang 10 cultivator ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Sumimangot si Lin Feng ngunit sinubukang manatiling kalmado. Ano man ang mangyari, malamang nasisiguraduhin ng Fortune Shrine ang kanilang kaligtasan, kaya hindi niya kailangang mag-alala. Sa totoo lang, nakipagkasundo sa kanila yung leader. Kung ipapakita natin sa kanila ang nangungunang 10 cultivator, kung gayon, kailangan din nilang dalhin ang ilan sa kanilang mga pangunahing disipulo. Kung papatayin nila ang isa sa inyo, papatayin namin ang kanilang mga pangunahing disipulo. Kaya naman, titingnan natin kung handa na silang makipagsapalaran. Sabi ng manghuhula. Nanatiling tahimik si Lin Feng. Malaking taya iyon. Maglalakas loob ba ang ibang mga shrine na makipagsapalaran? Ang manghuhula ay tila hindi nag-aalala bagaman, ngumiti siya at sinabi. Lin Feng, inayos na ng shrine ang lahat. Magiging maayos ang lahat, ngunit kailangan pa rin nating maging mapagbantay. Anong uri ng clone ng teknik ang alam mo? Free Live Scriptures. Matapat na sagot ni Lin Feng. Ang kanyang bagong pinakamalaking sikreto ay ang pagkakaroon niya ng Forbidden Body, at alam iyon ng manghuhula. Ang kanyang buhay ay nasa kamay ng Fortune Shrine. Kaya naman, wala siyang tinatago sa kanila. Nais nilang protektahan siya at tulungan siyang bumangon. Sige, mag-iwan ng clone dito at sumama ka sa iyong tunay na katawan. Kung tutusin, kung gumawa ka ng isang clone, mapapansin nila ito kagad at ang mga bagay ay maaaring lumala. Sabi ng manghuhula pagkatapos na tumahimik ng ilang segundo. Siya ay namangha sa loob, gayunpaman. Pinag-aralan ni Lin Feng ang Free Live Scriptures. Nagsimula na talaga siyang maglakad sa landas ng isang forbidden person. Noong unang panahon, pagkatapos ng dakilang digmaan, ilang malalakas na cultivator ang nagsimulang bumangon, at ang tatlong buhay na emperador ay isa na sa kanila noon. Nag-iwan si Lin Feng ng isang clone at nagtipon kasama ang iba. Ang manghuhula ay lumitaw sa ibang pagkakataon, hindi dumating kasama si Lin Feng. Sa ganoong paraan, walang makakaalam na malapit si Lin Feng at ang manghuhula, kahit ang mga tao mismo sa Fortune Shrine. Nagtipon ang kanilang grupo sa isang celestial na palasyo. Nang dumating ang malalakas na cultivator at nakita ang mga henyo, ang lahat ng mga henyo ay kinilig. Gaano kalakas? Naisip ni Lin Feng nang makita niya sila. Ang isa sa kanila ay parang walang kapantay na demonyong Diyos. Ang mga tao ay sumusuko sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya. Paanong may nawawala? Malamig na tanong ng isang tao. Sa katunayan, may nawawala sa nangungunang 10 cultivator. Wala roon si Chu Chunkyu. Sa palagay ko sinadya iyon ng mga guro para isipin nilang si Chu Chunkyu ang ipinagbabawal na tao. Naisip ni Lin Feng. Hindi na siya alagad ng Fortune Shrine kaya wala siya rito. Mahinahong sabi ng pinuno ng Fortune Shrine. Anong ibig sabihin yan? Hinabol siya ng iyong mga tao kaya hindi siya ligtas sa Fortune Shrine. Nagpa siya siyang umalis pagkatapos noon. Kaya dinala namin siya sa Supreme Animal World. Mahinahong sabi ng pinuno ng Fortune Shrine. Ang mga tagalabas ay namangha. Supreme Animal World. Nagpunta siya sa Supreme Animal World. Malamig na tanong ng pinuno ng Ice Shrine. Ganges time, Supreme Animal World's Godly Forbidden Territory. Sagot ng pinuno ng Fortune Shrine. Ang mga tao ay namangha. Nababaliw ka, malamig na sabi ng pinuno ng Ice Shrine. Hindi ako naniniwala sa iyo. Dagdag ng pinuno ng Demon Shrine. Tumiti ang pinuno ng Fortune Shrine at ikanaway ang kanyang kamay. Kaagad, lumitaw ang mga ilaw sa kalangitan, at ilang mga silweta ang lumitaw doon. Sa likod nila ay ang teritoryo ng Ganges Time Godly Forbidden. Ang lahat ng mga ekspresyon ng mga pinuno ay nagbago ng husto. Dinala mo si Chu Chunkyu sa Supreme Animal World. Paano tayo nakakasigurado na siya iyon? Hindi ako sigurado ngunit gayunpaman, ngayon ay wala nang kinalaman si Chu Chunkyu sa Fortune Shrine. Narito ang siyam na iba pa, kaya gawin mo ang gusto mo. Pero kahit anong gawin mo, kung hinawakan mo ang mga alagad namin, ganoon din ang mangyayari sa mga alagad mo. Mahinahong sagot ng pinuno ng Fortune Shrine. Malamig na ungol ang mga pinuno at tinitigan si Lin Feng at ang iba pa. Ganges Time, Godly Forbidden Territory, anong klaseng lugar iyon? Tanong ni Lin Feng. Ang Fortune Shrine ay nagbayad ng halaga para ihanda ang planong iyon at kumbansihin ang mga pinuno ng shrines na si Chunkyu ang nagpaikot ng Destiny Wheel.
Sa ganoong paraan, mabibigyang pansin nila si Chu Chunqiu at si Lin Fang ay magiging mas malakas sa kapayapaan. Ngunit tulad ng dati, kailangan niyang maging mapagbantay at manatiling maingat. Habang pinapakita niya ang kanyang lakas, mas maraming tao ang magdududa. Sa sandaling iyon, may nangyari sa isip Lin Fang. Sa kanyang kamalayan, nakita niya ang isang patag na lupain. Sa hangin ay isang apoy na bundok. Ang pinuno ng bundok apoy ay naroon, ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Nanginag ang kaluluwa ni Lin Fang. Lumuhod. Galit na sigaw ng pinuno ng Fire Shrine. Nanigas ang mukha ni Lin Fang, at nanginginig ang kanyang mga binti. Gayunpaman, matatag siyang nanindigan. Malamig lang siyang nakatitig sa lalaki. Ang mga pinuno ng shrine ay napakalakas. Isang sulyap at mapapasuko kanila. Naisip ni Lin Fang. Maaaring durugan ng taong ito ang kanyang kaluluwa at kalooban. Tiningnan siya ng pinuno ng Fire Shrine ng masama. Ibinaba ni Lin Fang ang kanyang ulo ng sunod sa Niren. Emph. Narinig ni Lin Fang ang malamig na ungol sa kanyang isipan. Lumipad ang apoy sa buong kaluluwa niya. Reader. Sabi ng isa pang boses ng sandaling iyon. Ang pinuno ng Fire Shrine ay tumingin sa kanyang alagad, nagulat. Kung susuriin mo ang mga alaala nila, ginagawa ko rin. Kung makakita ka ng ilang mga kasanayan at diskarte na hindi mo dapat mahanap, hindi mo kami masisisi kung may mangyari. Malamig na sabi ng pinuno ng Fortune Shrine. Malamig na ungol ng pinuno ng Fire Shrine, ngunit tumigil pa rin siya. Ang panloob na katawan ni Lin Fang, gayunpaman, ay nasusunog pa rin. Parang nag-aapoy ang kanyang kaluluwa. Ang pinuno ng Fire Shrine ay malamig na tumingin sa kanya at sinabi, "Tumugon ka at sabihin ang totoo. Kung magkamali ka man, wala akong pakialam kung mamatay man ang alagad ko, pero mamamatay ka rin." Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2219, umalis. Bago ang pagpupulong ng kontinente ng Siyam na ulap, nasaan ka? Tanong ng pinuno ng Fire Shrine ni Lin Fang, na nagpang-inag sa kanyang kaluluwa. Dark Knight Region. Mahinahong sagot ni Lin Fang. Ako ay mula sa Dark Knight Region, ngunit lumaki ako sa isang maliit na mundo. Noong ako ay nasa 20 anyos, napunta ako sa mas malaking mundo. Maraming malalakas na cultivator sa mas malaking mundo. Kaya't nag-practice ako ng husto at kumuha ng maraming mga panganib. Ngayon, 40 taon na akong nagsasanay sa paglilinang, at sa wakas ay nakamit ko ito sa pulong ng kontinente ng Siyam na ulap. Nakatitig kay Lin Fang ang pinuno ng Fortune Shrine. 40 taon upang maabot ang tuktok ng Huangqi Layer ay napakatagal na panahon, si Lin Fang ay hindi talaga sapat na talento. Gayunpaman, siya ay mula sa isang maliit na mundo, kaya hindi ito masama. Kahit na hindi siya mabilis na nagsasanay sa paglilinang, determinado siya. Posible kayang ang forbidden person ay si Lin Fang. Anong mga kasanayan at pamamaraan ang iyong ginagawa? Anong uri ng espiritu mayroon ka? Tanong muli ng pinuno. Kumunat ang noo ni Lin Fang. Alam niyang maraming bagay ang nakikita ng taong iyon. Kailangang maging malinaw at tumpak si Lin Fang. Nag-aaral ako ng iba't ibang uri ng mga kasanayan at pamamaraan. Sa maliit na mundo, ang mga kasanayan at diskarte ay talagang masama. Nakakuha ko ng ilang mga kasanayan at pamamaraan ng demonyo. Pinag-aaralan ko rin ang Kalpa Indestructible Deva Mara skill sa lahat ng oras. Mayroon akong malakas na pisikal na lakas. Sa parehong antas, ako ay halos palaging may kalamangan. Bukod sa demon cultivation, nag-aral din ako ng deployment spells mula sa mga libro. Medyo komplikado ang cultivation ko. Matapat na sagot ni Lin Fang. Hindi niya sinabi ang pinakamahalagang bagay tungkol sa kanyang sarili, natural. Bastos. Pasabog na sigaw ng taong iyon. Riyanig ni Thunder ang kanyang kaluluwa, lumabas ang dugo sa kanyang mukha at namutla ang kanyang mukha. Sinasabi mo na ang isang hanggal na kasanayan tulad ng Kalpa Indestructible Deva Mara na kasanayan ay maaaring makatulong sa iyo na magkaroon ng isang malakas na pisikal na katawan. Pumunta ako sa Milky Way battlefield sa Hell, at napatay ko ang napakalakas na demon cultivator mula sa Ancient Demon Clan. Nakakuha ko ng ilang magagandang spell mula sa kanila, kabilang ang Deva Mara Body Cleansing Technique. Nakakatulong din ito sa akin na mapabuti ang aking pisikal na lakas. Malamig na tugon ni Lin Fang. Sa antas ng kanyang paglilinang, ang mga pinuno ng shrines ay parang mga Diyos sa kanya. Wala siyang masabi laban sa mga ito. Masyado siyang mahina para gumawa ng kahit ano, at inaapi siya ng lalaking ito. Si Lin Fang ay walang kwentang tao sa harap ng gayong mga tao. Nanatiling kalmado si Lin Fang sa ngayon, ngunit balang araw, babalik siya bilang isang napakalakas na cultivator at mag-aayos ng mga account. Bukod dito, sa isang maswerteng pagkakataon, sa Chitian Holy Town sa Dark Knight Region, nakipaglaban ako sa maraming tao mula sa iba't ibang dinastiya at nakakuha ako ng ilang mga diskarte ng Saint Emperor. Patuloy ni Lin Fang. Ang pinuno ng Fire Shrine ay nakatingin kay Lin Fang ng masama. Iniisip niya na ang batang ito ay determinado at may talento, ngunit ang kanyang bilis ng paglilinang ay hindi sapat na mabilis. Maswerte lang siya. Naisip niya na mas malamang na si Lin Fang ang nag-activate ng Destiny Wheel. Hindi rin pinabayaan ng ibang mga pinuno ang iba, kahit na dinala ng Fortune Shrine si Chu Chunqiu sa Supreme Animal World. Pagkaraan ng ilang oras, ang pinuno ng Fire Shrine ay malamig na umungol, isang nakakatakot na apoy ang pumaligid kay Lin Fang at ang hangin ay yumanig.
May impresyon si Linfang na siya ay nasa karagatan ng masakit na apoy. Isang nakakatakot na lakas ang nagpang-inag sa kanya. Muling lumitaw sa kanyang isipan si Apoy. Maaaring patayin ng pinuno ng Fire Shrine si Linfang kung gugustuhin niya. Marahas na pina-atras si Linfang, napapalibutan pa rin ng apoy. Maaari siyang mamatay anumang oras. Ang iba ay inaapi rin ng ibang mga pinuno. Tumalon ang pinuno ng Fortune Shrine sa harap ng mga alagad ng mga kalaban. Lumitaw ang mga sinag ng liwanag at inatake niya ang kanilang mga kaluluwa. May sumigaw ng nakakatakot. Isang buhay para sa isang buhay. Malamig na sabi ng pinuno ng Fortune Shrine. Hindi niya pinansin si Linfang at ang iba pa, ngunit handa siyang patayin ng mga disipulo ng mga kaaway ng walang awa kung may mangyari. May malamig na daing. Isa sa mga pinuno ang bumangon sa hangin at nagsabi. Mahal na kaibigan, tingnan natin kung hanggang kailan siya mananatili sa Supreme Animal World. Ang mga pinuno ay umangat sa himpapawid, hindi pinatay si Linfang at ang iba pa. Gaya ng sinabi ng manghuhula kay Linfang, susubukan nila, ngunit malamang na hindi sila papatay. Hindi nila matiyak kung isa sa kanila ang naging dahilan ng pag-ikot ng gulong. Sa Fortune Shrine, ito ay isang mapanganib na taya, ngunit ito ay nagtrabaho. Ang mga disipulong dinala nila ay mga pangunahing disipulo sa kanilang mga dambana. Hindi nila gustong mawala sila sa katangahan. Siyempre, hindi ibig sabihin na nagtiwala sila sa Fortune Shrine. Nanunood din sila ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds, at manunood din sila ng Chuchunkyo. Magkita tayo. Malamig na sabi ng mga pinuno ng mga dambana, at pagkatapos ay umalis sila kasama ang kanilang mga disipulo. Pinanood sila ng pinuno ng Fortune Shrine na umalis at pagkaraan ng mahabang panahon, huminga siya ng malalim, tumalikod at sinabi sa grupo. Pasensya na, ngayon lang kayo sumali sa Fortune Shrine at kailangan nyo ng harapin ang panganib. Napayuko ang lahat sa harap niya. Narinig na nila ang mga lumang kwento, kaya hindi nila masisisi ang Fortune Shrine. Iginagalang nila ang Fortune Shrine, lalo na't iginagalang sila ng pinuno. Ngunit iniisip nila kung si Chu Chunkyu ba talaga ang forbidden person o hindi. Walang makakasigurado. Napatingin si Kung Ming kay Linfang. Noon, sa maliit na mundo, pinili ng manghuhula si Linfang. May ibig bang sabihin, umalis na yung ibang tao? Sa matangkad na kalangitan, ang chi ay siksik at makapal, kaya nagpa siya si Linfang na magsanay dito. Ang manghuhula ay nagpakita at sinabi kay Linfang, ang mga dambana ay hindi susuko. Aalisin kita. Maaari kang mag-iwan ng clone dito sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Minsan, pwede kang maglakad-lakad para isipin ng mga tao na nandyan ka pa. Gamitin ang iyong tunay na katawan upang makapasok sa Dichi Layer at pagkatapos ay bumalik. Bilang isang Great Emperor, iba ang iyong katayuan sa lipunan. Ano sa tingin mo? Tanong ng manghuhula. Sige, sa tingin ko ito ay isang magandang plano. Tumanggo si Linfang. Kakailanganin niyang makapasok sa Dichi Layer, at pagkatapos ay babalik siya. Kailangan niyang maging isang mahusay na emperador para apihin ang Snow Clan at ang mga shrine. Siya ay nagmamadali, at hindi makapag-aksaya ng oras. Siya ay maglalakbay sa mundo upang maging mas malakas. Saan ka unang pupunta? Tanong ng manghuhula habang nakaturo sa iba't ibang bituin. Kontinente ng siyam na ulap, impyerno, maraming maliliit na mundo. Saan mo gustong pumunta? Impyerno. Sabi ni Linfang nang walang pag-aalinlangan. Gusto niyang ipaghiganti sina Minster Optala at Chingching. Kung pupunta ka sa impyerno, mapupunta ka muna sa Milky Way battlefield. Mula roon, mapupunta ka sa impyerno o sa kontinente ng siyam na ulap. Sagot ng manghuhula. Sige. Tumanggo si Linfang. Gaya ng inaasahan, ang Milky Way battlefield. Noon, ang may likas na king type na katawan ay bumaba mula sa langit. Naalala siya ni Linfang. Siya ay mayabang at ligaw. Ang taong iyon ay malamang na mula sa Supreme Animal World, dahil ang Supreme Animal World ay mayroon ding mga daanan sa bawat kaharian sa mundo. Kailan ka aalis? Tanong ng manghuhula. Sa ilang araw, guro. Sagot ni Linfang. Sige, mag-enjoy sa pagsasanay ng cultivation sa Fortune Shrine. Tumanggo ang manghuhula. Aalis na ako. Pipiliin mo ang iyong sariling landas. Sinusuportahan ka ng Fortune Shrine. Naiintindihan ko, tumanggo si Linfang. Pinagmasdan niyang umalis ang manghuhula bago niya ipinikit ang kanyang mga mata at pumunta sa mundo ng kanyang espiritu. Sa harap niya ay isang higanti, ang kanyang chi ay nakakatakot. Ito ay si Saint Qinshan, ang kanyang kamalayan ay lumalaki sa lahat ng oras. Tungkol sa Minster Optala at Chingching, nilayo ni Linfang na ipaghiganti sila. Pagkatapos ng lahat, iba si Saint Qinshan, kakailanganin niya ng maraming oras para makabawi. Pero iba sila, isang patak ng gamot at tuluyan na silang gagaling. Ang chi na iyon ay hindi ka panipaniwala. Ang kamalayan ni Saint Qinshan ay bumubuti. Magagawa nating magsama-sama at mag-away sa isang punto. Pagkatapos ng impyerno, babalik ako sa Dark Knight region para kunin ang Rebirth Scriptures. Pagkatapos ay lakbayin ko ang mundo at patuloy na tumuon sa paglilinang at magiging mas malakas, naisip ni Linfang. Ang layunin niya sa buhay ay maging isang walang katulad na cultivator. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2220. Bumalik sa Milky Way battlefield.
Sa Milky Way battlefield ng Celestial Country, patuloy pa rin ang pakikipaglaban ng mga tao. Ang mga bangkay ay nahuhulog pa rin sa Yellow Springs, na tinanggap sila ng buong Pananabik. Malupit ang mga labanan doon. Sa lugar na iyon, ang mga labanan ay hindi tumigil at hindi kailanman nangyari. Sa Yellow Springs, mayroong bilyon-bilyon at bilyon-bilyong bangkay. Sa kaibuturan ng Milky Way battlefield, mayroong 2 lalaki at 2 babae. Napapalibutan sila at hinahatak ang mahabang mukha. 5 tao ang nakapaligid sa kanila, sigurado ang kanilang demonyong si Chi. Napatingin sa kanila ang 5 na para bang na-corner ang kanilang biktima. Nakakatakot ang kanilang pisikal na lakas. Ang isa sa kanila ay napakalakas sa pisikal na ang mga spells ay walang silbi laban sa kanya, at naiintindihan din niya si Dao, ano ang magagawa natin? Telepatikong tanong ng isang babae sa 2 lalaking katabi niya. Ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang 2 lalaki ay naghila rin ng mahabang mukha. Pakiramdam nila ay walang kapangyarihan. Hindi ko akalain na magiging ganito ang sitwasyon pagdating pa lang. Masyado kaming pabaya at tiwala. Dumating kami sa Milky Way battlefield, at ang mga taong ito ay nang ahas na magmula sa kabilang panig, napakalakas nila. Sabi ng isa pang babae. Ang kanyang chi ay mahina at nanginginig. She was very talented, ayaw niyang magdito. Ang kanyang pangalan ay nasa Celestial Champion rank ang list sa universidad. Isang magandang kinabukasan ang naghihintay sa kanya. Walang solusyon. Makakalaban lang tayo. Malamig na sabi ng isang binata. Tumanggo silang 4 at buong bilis na Humandar. Ang 5 Demon Cultivator ay biglang sumuntok sa kanilang direksyon na may tunog na parang kulog. Gumamit ng spells ang 4 na tao para harangan ang mga pag-atake. Gusto silang patayin ng mga cultivator ng demonyo. Ang mga Demon Cultivator ay hindi umimik. Ang una at pinaka-nakasisilaw na cultivator ng Ancient Demon Clan, si Juzi, ay namatay, at maraming tao ang nag-isip na ang Ancient Demon Clan ay humihina na. Ngunit ngayon ang Ancient Demon Clan ay talagang lumalakas at lumalakas. Nagkaroon sila ng parami ng paraming makapangyarihang mga demonyong cultivator. Marami pa sa kanilang mga inapo ang mas mahuhusay kaysa sa kanilang mga ama. Ang Ancient Demon Clan ay muling bumangon. Sa sandaling iyon, nagsimulang gamulong si Chi sa Milky Way. Ang malalakas na cultivator ng Ancient Demon Clan ay sabay na itinaas ang kanilang mga ulo at tumingin sa langit. Lumakas ang lakas ng kamatayan at bumaba mula sa langit. Ang ilang mahahalagang bagay ay nahuhulog mula sa langit. Naisip ng mga cultivator ng Ancient Demon Clan. Kumunat ang noo nila, kumikislap ang itim nilang mga mata. Isang napakaitim na bundok ng kamatayan ang bumaba mula sa langit at dahan-daang nagpakalat ng kapangyarihan ng daw ng kamatayan sa hangin. Tanda ng landas. Sumimangot ang karamihan. Nakalimutan ng mga miyembro ng Ancient Demon Clan ang tungkol sa 4 na tao. Nakatitig sila sa bundok na bumababa mula sa langit. 2 cultivator ang bumangon sa hangin at nagtungo sa sinaunang bundok. Sumuntok sila sa direksyon ng bundok. Nagkaroon ng dumadagandong na bitak, at nabasag ang bundok ng kamatayan. Isang taong nakasuot ng itim na kapa ang lumitaw mula sa loob nito. Mukha siyang demonyong hari na handang lupigin ang lahat, at ang kanyang layunin sa kamatayan ay nakakatakot. Laming-galinga si Lin Fang sa paligid at nakita ang maraming tao. Pero wala siyang pakialam, bamantong hininga na lang siya. Ang larangan ng digmaan ay isang mahiwagang lugar. Naglalaman ito ng maraming mga kayamanan na bumaba mula sa langit. Itinapon ng mga dambana ang mga bagay na itinuturing na mahalagang kayamanan dito. Ang itim na damit ni Lin Fang ay lumipad sa hangin. Tumingin siya sa direksyon ng impyerno at naghanda na pumunta doon. Sa sandaling iyon, narinig niyang may sumigaw. Kumunat ang noo ni Lin Fang at nakitang may babaeng nakatitig sa kanya. Tiningnan siya nito ng may malaking paggalang. Brother Lin Fang, sabi nung babae. Si Lin Fang ay mukhang isang hari ng demonyo, ngunit nakilala pa rin niya siya. Kamukha kasi niya ang estatwa. Maraming tao sa Holy City ang patuloy na nagsasalita tungkol sa kanya at sa kanyang mga nagawa, siya ang pinakamalakas na emperador ng kontinente ng Siyam na Ulap. Si Brother Lin Fang talaga. Nagulat ang lalaki sa tabi niya, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Bago ang pagbubukas ng Celestial Country, nakita niya ang rebulto ni Lin Fang sa Champion University. Maraming tao ang nag-aral sa Champion University at humanga kay Lin Fang, ang pinakamalakas na emperador ng Continent of the Nine Clouds. At ngayon sa Celestial Country, kamangha-mangha silang nakitang totoo. Naroon siya at bumaba mula sa langit. Mukha siyang confident at maaliwalas. Nagulat ang malalakas na cultivator ng Ancient Demon Clan. Inilabas nila ang kanilang chi. Tinawag ng 4 na taong inatake nila ang lalaking iyon na brother at tiningnan siya ng may paggalang at paghanga. Mas malakas siya kaysa sa kanila. Mamatay. Sabi ng isa sa mga malalakas na cultivator ng Ancient Demon Clan. Ang isa sa kanila ay sumuntok sa direksyon ni Lin Fang. Napakalakas niya, kasing lakas ng mga tao ng Ancient Demon Clan na nabangga ni Lin Fang noong mga araw, at kontrolado rin nila ang lakas ng Dao. Sa Celestial Country, ang mga taong ito ay itinuturing na napakalakas. Tumingin si Lin Fang sa kanya, lumabas ang intensyon sa kanyang mga mata at sinira ang kalooban ng kanyang kalaban. Isang nakakatakot na lakas ng kamatayan ang yumanig sa isipan ng kanyang kalaban. Ang malalakas na cultivator ng Ancient Demon Clan ay biglang natakot.
Nararamdaman nila na napakalakas ni Linfang. Itinaas ni Linfang ang kanyang kamao. Isang nakakatakot na lakas ang lumabas at bumagsak sa katawan ng kanyang kalaban. Si Linfang ay higit, mas malakas kaysa noong siya ay nasa Milky Way battlefield noon. Siya ngayon ay kabilang sa ibang mundo. Kung si Juzi ay lumitaw sa kanyang harapan, maaaring sampilan siya ni Linfang at agad siyang patayin. Si Juzi ay isang disipulo ng isang shrine, ngunit hindi siya isang pangunahing disipulo. Si Linfang ang pinakamalakas na emperador ng kontinente ng Siyam na Ulap. Ang mga pangunahing disipulo lamang ng mga dambana ang maaaring makipagkompetensya sa kanya ngayon. Gaano kalakas? Natigilan ng apat nang makita iyon. Brother Linfang, sabi ng isa pang babae. Nagulat siya. Iyon ba talaga ang pinakamalakas na emperador ng kontinente ng Siyam na Ulap? Takasan. Sigaw ng malalakas na cultivator ng Ancient Demon Clan. Muli silang sumuntok sa direksyon ni Linfang, ngunit sinuntok ni Linfang ang umaatake ng walang pag-aalinlangan. May mga bitak ng nabali na buto, at ang ulo ng taong iyon ay agad na sumabog, ang kanyang katawan ay bumagsak sa Yellow Springs. Terena, sigaw ng mga Nugs cultivator asaka ng Ancient Demon Clan. Putlang lahat ang mga mukha nila. Tumingon si Linfang sa isa pa at nagpakawalan ng lakas ng kamatayan. Ang kaluluwa ng taong iyon ay agad na sumabog, at ang kanyang katawan ay nahulog din sa Yellow Springs. Nagpatuloy si Linfang sa paglalakad at sinuntok ang mga Demon Clansmen. Mabilis, lahat sila ay patay, at ang kanilang mga bangkay ay naglaho sa Yellow Springs. Napalunok sa pagtataka ang mga kabataan ng Champion University. Si Linfang ay mas malakas kaysa sa kanila. Talagang kabilang siya sa ibang mundo. Brother Linfang, napakalakas niya. Bumilis ang tibok ng puso ng dalawang babae. Napakaganda. Mapanganib ang Milky Way battlefield. Huwag pumunta sa kailaliman ng larangan ng digmaan. Sabi ni Linfang sa mga taong iyon, bago mawala sa kanilang larangan ng paningin. Pwede bang mag-isa si Linfang dito? Nagtaka yung mga tao. Tinawid ni Linfang ang Milky Way battlefield. Pagdating niya sa gilid ng impyerno, isang liwanag ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Malamig na umungol ang malalakas na cultivator ng impyerno nang makita siya. Siya ay isang mananalakay, dahil mayroon siyang ilaw sa itaas ng kanyang ulo. May umirap kay Linfang, ngunit lumingon si Linfang sa kanya, lumabas ang lakas ng kamatayan mula sa kanyang mga mata at dumurog sa kaluluwa ng taong iyon. Ang kanyang bangkay ay nahulog sa Yellow Springs. Maraming tao ang namangha nang makita nila iyon, at pinakawalan si Death Chi. Nagpakawala si Linfang ng lakas ng espada, dalawang tao ang tumingin sa kanya, isang death sword ang gumuhit sa kalangitan at agad niya silang pinatay. Kasabay nito, naglabas siya ng isang ilog na gawa sa mga enerhiya ng kamatayan at pinatay ang lahat sa kanyang paraan. Asar. Sabi ni Linfang. Kaagad, maraming tao sa paligid niya ang biglang tumigil sa paggalaw, ang kanilang mga mukha ay naninigas sa takot.